Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalabintatlong kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ipinadala sina Bernabe at Saulo ng banal na espiritu. Doon sa Antioch ay may propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia. Sila'y sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, Lucius na taga-Cyrene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu sa kanila, "Italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, dahil may ipapagawa ako sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. Mapapansin natin na nung panahon na iyon, ang banal na espiritu ay diretsuhang nakikipag-usap sa mga tagasunod. Nagsabi ito sa kanila na may ipapagawa kina Bernabe at Saulo. Sa kasalukuyan, marami tayong naririnig na nagsasabing kinausap sila ng Diyos o nakita nila ang Diyos o kaya ay may pinasasabi sa kanila ang Diyos. Hindi ko makakaila na maaaring mangyari nga ito, ngunit sa aking karanasan, lahat ng ating kailangang malaman ay nakasulat na sa salita ng Diyos. Ibinigay na sa atin ang ating kailangan para sa ating kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Mag-ingat tayo sa mga pasabi o mga pinag-uutos o kaya naman ay bagong kaalaman, dahil hindi tayo nakasisiguro na ito nga ay galing sa Diyos. At kung nasa salita ng Diyos ang lahat ng ating dapat malaman, hinihikayat kita, kapatid, na ipagpatuloy ang iyong pagbabasa ng Biblia. May mga panahong hindi ko lubusang naiintindihan ang aking binabasa. Ngunit sa kalaunan, binibigyan ako ng pangunawa para mas maintindihan ko ito. Maaaring may ipapabasa sa akin na ibang kabanata o kaya ay ibang aklat ng Biblia, at makikita ko ang pananaw na makakatulong sa aking makaintindi. Maaari namang may mapapanood tayong katiwa-tiwalang nagtuturo ng salita ng Diyos, o kaya naman ay mayroon tayong kinakausap na isang kapatid kay Kristo at mayroon tayong masasagap na karagdagang pang-intindi. Ang mahalaga, kapatid, para sa atin ay ipagpatuloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Basahin natin ang unang paglalakbay ni Pablo bilang misyonaryo. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia, ayon sa sinabi ng banal na espiritu. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambahan ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Inikot nila ang buong isla hanggang sa narating nila ang bayan ng Paphos. May nakita sila roon na isang Hudyong salamangkero na nagkukunwaring propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay Bar Jesus. Kaibigan siya ni Sergius Paulus, ang matalinong gobernador ng islang yon. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo dahil gusto niyang makinig ng salita ng Diyos. Pero hinadlangan sila ng salamangkerong si Elimas,
Ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Griego. Ginawa niya ang lahat ng paraan para wag sumampalataya ang gobernador kay Jesus. Tingnan muna natin ang isang mapa para mas maintindihan natin ang kanilang paglalakbay. Sina Saulo at Bernabe ay nanggaling sa Antioch na pumunta sa karatig bayan na Seleucia. At galing sa Seleucia, naglayag sila papunta sa isla ng Cyprus. Dito, dumaan sila sa mga bayan ng Salamis at Paphos. Sa Paphos nila nakita ang salamangkerong si Elimas. Ito pala ang pinagagawa ng banal na espiritu kina Saulo at Bernabe, na maglakbay sa malalayong lugar upang ipamalita ang magandang balita. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, marami ang nagiging hadlang o balakid o namamagitan para marinig natin o maipamahagi ang magandang balita. Sa tuwing may nakikipag-usap sa atin tungkol kay Jesus, ang kadalasan nating iniisip ay, narinig na natin yan at di na kailangang marinig muli. Maaari din naman na hindi katiwa-tiwala ang kumakausap sa atin. Kaya naman iniisip natin kung bakit natin ito paniniwalaan. Minsan naman, naiisip nating mabait naman tayong tao at di natin kailangang makinig. Madaling mawala ang interes natin at ang isipan natin ay madaling napupunta kaagad sa ibang mga bagay. Kapag tayo naman ay nagbabasa ng salita ng Diyos, alam kong marami sa atin ang hirap makaintindi at mabilis tayong maubusan ng tiyaga para intindihin ito. Kapag tayo ay nagsasamba naman, napapansin mo ba na madami sa atin ay inaantok at ang iba pa nga ay nakakatulog na? Lahat ng ito ay balakid na galing sa ating sarili. Pero dito sa nabasa natin, may balakid din na panlabas. May isang taong pinipigilang makarinig ang ibang tao. Sabi nga ni Jesus, kung sino ang hindi para sa kanya, ay laban sa kanya. Kaya naman alam nating ito ay gawa ng kalaban. Mayroong mga taong ganito sa buhay natin na magtutulak papalayo sa Diyos. May mga taong nagsasabing hindi importante ang pag-aaral ng salita ng Diyos, na pare-pareho lang ang itinuturo dito. Ang iba naman ay hihilahin tayo papunta sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na nagbibigay ng panandaliang saya at paglilibang na alam nating kasalanan. Madali kasing mabaling ang ating pagtingin mula sa mga bagay na mahahalaga papunta sa mga bagay na walang halaga. Basahin natin. Pero si Saulo na tinawag ding Pablo ay napuspos ng banal na espiritu at tinitigan niyang mabuti si Elimas at sinabi, "Anak ka ng dyablo, kalaban ka ng lahat ng mabuti. Panay pandaraya at panloloko ang ginagawa mo. Lagi mo nalang binabaliktad ang mga tamang pamamaraan ng Panginoon. Parurusahan ka ngayon ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi makakakita sa loob ng ilang araw." Dumilim kaagad ng paningin ni Elimas at nabulag siya. Pakapaka pa siyang naghahagilap ng taong aakay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari kay Elimas, sumampalataya siya at namangha sa mga katuruan
tungkol sa Panginoon. Simula sa talatang ito, si Saulo ay ngayong tatawaging Pablo dahil ito ang pangalan niya sa wikang Romano. Kaya lahat ng pagtukoy sa kanya mula dito ay gagamitin ang pangalang Pablo. Gumalaw ang banal na espiritu upang mabulag ang salamangkero dahil ito ay nagpagamit sa dyablo. Maaari tayong magtanong kung bakit sina Ananias at Safira ay agad na namatay at itong si Elimas naman ay nabulag ng ilang araw lamang. Kung anuman ang mga pangyayari, nakasisiguro tayo na ang laging masusunod ay ang kalooban ng Diyos. Hindi ko alam kung ang ganitong paghuhusga sa mga katulad ni Elimas ay nangyayari pa sa kasalukuyan, sapagkat totoo namang napakaraming huwad na propeta sa ating mundo na nanliligaw at nanlilinglang lamang ng mga tao. Ganun pa man, matuto tayong makita kung sino ang mga nagpapagamit sa kaaway. Tandaan lamang natin na sila ay di makakatakas sa paghahatol na darating. Walang kasalanang, walang kabayaran. Darating at darating ito sa atin sa kalaunan. Ang parusa ng mga kasalanan ay tinanggap ni Jesus sa krus. At kung di tayo maniniwala, ang kaparusahan naman natin ay nasa impyerno. Turuan natin ang ating sarili sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay di tayo malinlang ng mga tagasunod ng dyablo. Ang makatwirang galit ni Pablo ay napatunayang karapat-dapat dahil nang marinig ni Sergius Paulus ang magandang balita, siya naman ay sumampalataya. Naiisip ko lamang kung ilan ang taong handa ng maniwala, ngunit hinadlangan lamang ng iba. Ilang kaluluwa kaya ang di nakakilala kay Jesus nang dahil lamang sa mga taong ginagamit ng dyablo. Narito ang sinabi ni Jesus sa 21 kabanata ng Lucas ukol sa mga taong katulad ni Elimas. Ang hindi kumakampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa pagtitipon ko ay nagkakalat. Nawa ay tayo rin ay mapatunayang kumakampi at hindi kumakalaban kay Hesukristo. Basahin natin. Nangaral si Pablo sa Antioch ng Pisidia. Umalis sina Pablo sa Paphos at bumiyahe papuntang Perga, na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Sina Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupo roon. May nagbasa mula sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Pagkatapos, nag-utos ang namumuno sa sambahan na sabihin nito kina Pablo, "Mga kapatid, kung may sasabihin kayo na makapagpapalakas loob sa mga tao, sabihin ninyo." Tinanggap ng mga namumuno ng sambahan ang pagdating ni na Apostol Pablo, kaya nangaral ito sa Antioch ng Pisidia. Tingnan ulit natin ang ating mapa upang masundan natin ang paglalakbay ni Pablo at ni Bernabe. Mula sa isla ng Cyprus, tumungo sila sa bayan ng Perga. At pagkatapos ay tumuloy sa Antioch ng Pisidia.
Kapatid, dalawang bayan ang kilalang Antioch. Ang isa ay sa Syria at ang isa naman ay nasa Pisidia. Sa susunod pang mga talata, tutuloy naman sila sa bayan ng Iconium. Basahin natin. Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan niya ang mga tao na makinig sa kanya. Sinabi niya, mga kapwa kong mga Israelita, at kayong mga hindi Israelita na sumasamba rin sa Diyos, makinig kayo sa akin. Ang Diyos na sinasamba nating mga Israelita ang siyang pumili sa ating mga ninuno. Pinadami niya sila noong nasa Ehipto pa sila nakatira. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niya sila para makaalis sa Ehipto. Sa loob ng 40 taon, pinagtiyagaan niya sila roon sa disyerto. Pagkatapos, nilipol niya ang 7 bansa sa Kanaan at ibinigay niya ang mga lupain ng mga ito sa ating mga ninuno. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos sa loob ng 450 taon. Mapapansin natin kapag nangaral si Pablo sa mga Hudyo, lagi niyang sinisimula ng pagtuturo sa ninuno nilang si Abraham. Ito ay para ipakita sa mga Hudyo na ang Diyos ng ninuno nilang si Abraham ay pareho sa Diyos na nagsugo sa kanyang anak na si Jesus para magkaroon ng kaligtasan ang mundo. Basahin natin. Pagkatapos, binigyan niya sila ng mga taong namuno sa kanila hanggang sa panahon ni Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul, na anak ni Kish, na mula sa lahi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. Nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos, nagustuhan ko si David na anak ni Jesse, susundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Sinabi pa ni Pablo sa mga tao, sa angkan ni David nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago pa magsimula si Jesus sa kanyang gawain, nangaral si Juan sa lahat ng Israelita na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. At nang malapit nang matapos ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, marahil iniisip ninyong ako na nga ang inyong hinihintay. Hindi ako yun. Pinauna lang ako. Susunod siya sa akin, at sa katunayan, hindi ako karapat-dapat man lang na maging alipin niya. Ituloy natin ang pagbabasa. Mga kapatid, na mula sa lahi ni Abraham at mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Pero ang mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi rin nila nauunawaan ang sinasabi ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Pero sila na rin ang tumupad sa mga ipinahayag ng mga propeta nang hatulan nila si Jesus ng kamatayan. Kahit wala silang matibay na ebidensya para patayin siya, hiniling pa rin nila kay Pilato na ipapatay si Jesus. Nang magawa na nila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan na mangyari kay Jesus, kinuha nila siya sa krus at inilibing.
Katulad ng pagsasalaysay ni Esteban sa mga Hudyo sa 7 kabanata at pagsasalaysay naman ni Pedro sa mga hindi Hudyo kay Cornelius at sa kanyang pamilya sa Cesarea sa 10 kabanata. Andito naman ang pagsasalaysay ng magandang balita ni Apostol Pablo sa mga Hudyo at hindi Hudyo sa Antioch ng Pisidia. Ang kaibahan lamang sa pagsasalaysay ng mga tagasunod ay kung mayroong nakikinig na Hudyo o hindi. Sapagkat kapag kasama ang mga Hudyo sa mga nakikinig, ang nagtuturo ay nag-uugnay kay Jesus sa kanilang ninunong si David, si Moises, pabalik hanggang kay Abraham. Ginagawa ito ng mga nagtuturo na hindi kumpinsido na si Jesus nga ay nasa lahi ni David at Abraham. Basahin natin. Pero muli siyang binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw, nagpakita siya sa mga taong sumama sa kanya nang umalis siya sa Galilea papuntang Jerusalem. Ang mga taong yon ay siya ring nangangaral ngayon sa mga Israelita tungkol kay Jesus. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. Ikaw ang aking anak, at ipapakita ko ngayon na ako ang iyong ama. Ipinangako na noon pa ng Diyos na bubuhayin niya si Jesus, at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sinabi niya, ang mga ipinangako ko kay David ay tutuparin ko sa iyo. At sinabi pa sa isa pang salmo, hindi ka papayag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod. Mahalaga na ang mga nagpapamalita ng magandang balita ay mga saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nabasa natin dito na ang pagtukoy sa Salmo ukol sa muling pagkabuhay ni Jesus, bagamat ito ay isinulat ng 100 taon bago pa dumating si Jesus. Basahin natin. Hindi si David ang tinutukoy dito, dahil matapos ni David ang ipinagawa sa kanya ng Diyos na maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno, at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Kaya nga, mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sinumang sumasampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Kayong mga nangungutya, mamamangha kayo sa aking gagawin. Mamamatay kayo dahil mayroon akong gagawin sa inyong kapanahunan na hindi ninyo paniniwalaan kahit na may magsabi pa sa inyo. Malinaw ang sinabi ni Pablo na ang kapatawaran ay makakamit lamang kung tayo ay maniniwala kay Jesus at hindi sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Isa ito, mga kapatid, na kailangan nating maintindihan. Nangyari din ito sa akin noong nakaraan. Kasi mali ang aking pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Akala ko
ay makakarating ako sa langit kung ako ay susunod sa kautusan at mga nagawa kong mabubuting gawa. Kalaunan, sa aking pag-aaral, naintindihan ko na ang pananampalataya kay Jesus ay siyang nagbibigay ng kaligtasan. At ang totoong pananampalataya kay Jesus ang siyang magtutulak sa aking sumunod sa kanyang mga kautusan at mabubuting gawa. Ito ang katibayan ng totoong pananampalataya. Kapatid, ito ang magandang balita na tayong mga makasalanan na nakalaan sa kamatayan noon ay mabigyan ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Dahil tayo ay sadyang makasalanan, hindi natin kayang sumunod sa kalahatan ng kautusan ni Moises. Kaya naman wag na tayong umasa na ang pagsunod natin ang magiging daan sa langit. Bukod tanging si Jesus lamang ang nabuhay na walang kasalanan at nakasunod sa kabuuan ng kautusan ni Moises. Kaya naman kailangan tayong maniwala kay Jesus para sa ating kaligtasan at kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo ang kailangan mong gawin para magkaroon ng kaligtasan? Ang paggawa ng mabubuting gawa o ang pananampalataya kay Hesukristo? Pag-isipan natin ito. Basahin natin. Nang palabas na sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pagtitipon, maraming Hudyo at mga taong lumipat sa relihiyon ng mga Hudyo ang sumunod kina Pablo at Bernabe. Pinangaralan sila nina Pablo at Bernabe at pinayuhan na ipagpatuloy ang kanilang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Isipin lamang natin kung ano ang mangyayari kung hindi nangangaral sina Pablo at Bernabe. Ano ang mangyayari sa mga taong hindi naniniwala kay Jesus, kapwa Hudyo at hindi Hudyo? Dito natin makikita ang totoong halaga ng pamamalita ng magandang balita. Tandaan lamang natin, ang magandang balita ay nagbibiyaya ng kaligtasan at magbigay kalwalhatian sa Diyos Ama. Ituloy natin ang pagbabasa. Bumaling si Pablo sa mga hindi Hudyo. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng naninirahan sa Antioch ay nagtipon sa sambahan ng mga Hudyo para makinig sa salita ng Panginoon. Nang makita ng mga pinuno ng mga Hudyo na maraming tao ang dumalo, nainggit sila. Sinalungat nila si Pablo at pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero buong tapang silang sinagot nina Pablo at Bernabe. Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon, sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita, sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo, upang sa pamamagitan mo, ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Sa nakaraang talata, iniimbitahan sina Pablo at Bernabe na mangaral muli sa mga tao. Dito naman, sa inggit at pagmamalaki ng mga pinunong Hudyo, ang pangangaral sa mga tao ay di na natuloy.
Nakakalungkot ang ganitong mga pangyayari para sa mga tao nang dahil lamang sa mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito rin ang ginawa ng salamangkerong si Elimas sa ating nabasa kanina. Sila ay mga hadlang at balakid na makarinig ang mga tao sa magandang balita. Ang pagtanggi ng mga Hudyo sa magandang balita noong mga panahong yon ay naging daan para ipamahagi ang magandang balita sa mga hentil. Totoong lahat ng mga bagay ay ginagamit ng Diyos Ama para sa kabutihan ng mga tao. Basahin natin. Nang marinig yon ng mga hindi Hudyo, natuwa sila at kanilang sinabi, "Kahanga-hanga ang salita ng Panginoon, at ang lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya." Kaya kumalat ang salita ng Panginoon sa lugar na yon. Pero sinulsulan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga namumuno sa lungsod, pati na rin ang mga relihiyoso at mga kilalang babae na kalabanin sina Pablo. Kaya inusig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lugar na yon. Ipinagpag nina Pablo at Bernabe ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala laban sa kanila, at tumuloy sila sa Iconium. Ang mga tagasunod ni Jesus doon sa Antioch ay puspos ng banal na espiritu at masayang masaya. Naiisip ko lamang na kahit na napaalis sina Pedro at Bernabe, di ba't may mga nakarinig na ng magandang balita sa kanila? Katulad ng halimbawa ng taga-Ethiopia, katulad ni Cornelius, sila na ngayon ang maaatasang magpamalita ng magandang balita sa kanilang bayan. Sa mga panahong ganito, sinasabi ko sa aking sarili, gagamitin ng Diyos Ama ang lahat ng mga pangyayari para sa ating kabutihan ayon sa kanyang kalooban. Tanggapin na lamang natin ang mga itinakda ng Diyos. Alam kong marami akong katanungan na wala namang kasagutan. Magpasalamat na lamang tayo na sa pagmamahal ng Diyos Ama na tayo rin ay nabiyayaan ng magandang balita. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tayo rin ang mga naatasang magpamalita ng magandang balita. Sa Pilipinas, marami na ang nakarinig nito, ngunit di tayo nakakasiguro na tama naman ang pagkakaintindi ng karamihan. Tumalima tayo sa pinag-uutos ni Jesus at ipamalita at ipaliwanag ng tama ang magandang balita. May kilala ba kayong mga nagbabalita ng magandang balita, ngunit kinakalaban ng tao? Kung iisipin natin, totoong nakakalungkot na may mga taong tumatanggi sa magandang balita. Alam nating hindi lahat ng tao ay malugod itong tinatanggap. Ang iba pa nga ay uusigin ang mga taong namamahagi nito. Kapatid, tandaan lamang natin na ang pamamahagi ng magandang balita ay sapat na sa atin. Ang Diyos lamang ang makapagpabago ng puso ng tao. Ipanalangin na lamang natin na mabuksan ang kanilang puso at isipan ng Diyos Amang nagmamahal sa atin. Kung di bukas ang kanilang puso, lumipat na lang tayo sa iba. Doon natin ibuhos ang ating oras sa mga taong tumatanggap ng magandang balita. Manalangin tayo. Diyos Ama,
Buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 13 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.